ang ikalawa, wah! 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 Tanong naman ng Court Secretary, ano ba daw ang spelling ng wa? Senator Osmeña is asking what is the spelling of what? Wah! G-A-G-O. Pagbigkas ng ilang salita ni Defense Counsel Saratin Cuevas, ikinataka din. At bawat isa sa kanila mayroong label. Sa pagkakalagay ng label na yan. Pati mga dati at patay na presidente nasali sa paglilitis. Kinunan mo ng video si Mrs. Aquino. Mrs. Aquino. Mrs. Aquino. Opo. Arroyo. Sorry, slip of the tongue. Now, ito pong sinasabi dito, showing Ferdinand Marcos statement. Ferdinand Tupacio's statement. Sorry, slip of the tongue. At mukhang kailangan ding magpa-update sa makabagong teknolohiya. At ikaw ay nandun bilang cameraman. Opo. Dala mo yung iyong, ano tawag doon? Camera po. Camera. Kapansin-pansin naman ang walang tigil na paglagok ng tubig ng mga napapagalitan o mukhang tinatamaan sa mga sermon ng mga senator judges. Counsel, do you still recognize me? Yes, Your Honor. Dahil madalang lamang tumayo at magsalita si Senador Dito Lapid, lahat ay sabik na inabangan ang kanyang sasabihin. Ba't tumatawa na naman kayo dyan? Ano po ang diferensya ng pagkakaiba ang cash advance, loan o utang? Pero mukhang di yata naintindihan ni presiding officer si Lapid. Sino tinatanong ninyo? Ba't tumatawa na naman kayo dyan? Thank you po, Mr. President. Di rin naman maiwasang antok-antukin ng ilan kapag naging boring na ang paglilitis. Pagod ka na? Parang hagad ka na. Kapansin-pansin din ang ilang facial expressions. Ano naman kaya ang iniisip nyo ngayon? Yung di na matake ang sermon. Hay, di bali na lang makontempt. For the second time. Wah! Round 2. Please, all right. Mula dito sa Senado, Veronica Baluyot Jimenez. Palakpakan po natin si Nikki Jimenez for that wonderful video. Napaka-cute ng report mo, Nikki. Mukhang pumatok sa ating mga kabataan. Marami dito. pa sa mga susunod na araw. Okay, Pinoy na Pinoy pa rin po tayo. Seryoso ang pinag-uusapan, pero lagi pong merong rason para tumawa. Naku, Mark, malapit nang magwakas ang ating programa. Kaya bago po tayo magpaalam, ay hinga natin ng mga mensahe ang ating mga panauhin. Simulan na natin dito sa kaliwa. Ihuli natin si Congressman Kimbo. Sir Conrad De Quiros, your final thoughts, please. Sabi ko na rin pretty much what I wanted to say sa ano. Pero I think ang gusto ko lang ulitin, yung sinabi ko kanina, I think ang lagi nakakalimutan dito, na yung itong trial ni Corona, it's just a prelude to a more important thing, which is yung prosecution ni Gloria Macapagal Arroyo. And I really worry dun sa na pagka na-acquit si Corona, there will be massive public perception talaga na mahirapan, in the first place, mahirapan na i-prosecute si Ginang Arroyo pagka nakalusot dito si Ginoong Corona, which will have tremendous implications, not just sa foreign investors and so on, pero sa taong bayan mismo. Ang iisipin talaga ng taong bayan, wala nang katapusan itong corruption natin. Hinga naman natin ang pahayag si Carl. Excited na po tayong lahat na marinig yung panig ng depensa. Happy po tayo na we got this far sa impeachment trial na to. Mas happy po tayo na matatapos talaga siya dahil gusto ni Manong Johnny na happy tayo. Sana matapos nga talaga.
Gusto ni Manong Johnny, happy tayo. Sir Mon, ano po ang inyong final thoughts? Well, kung hindi pa napansin ng defense, ano? May pang-apat na artikulong lumitaw bigla, yung kaso ng basa. Di ko alam kung paano harapin ng depensa to at ni CJ Corona o paano ito itabi ng mga senator judges. Pero sa tingin ko sa mata ng publiko, ito na yung number 1 article. Whether they like it or not, yung nangyari na focus kay Sister Flory. Yun na yun. Ang ating historian naman na si Jonathan. Oo, gusto ko sabihin sa taong bayan na sanuman ng mga makasaysayan tong pangyayaring ito sa ating bansa at tandaan natin, historical actors tayo ng henerasyon natin ngayon. So gumagawa tayo ng kasaysayan. Sana wag nating sayangin yung pagkakataon o palampasin nito na mabago natin yung kasaysayan ng Pilipinas. No? So ikaw na nanonood, tayong lahat, tayo yung aktor sa kasaysayan. Hindi yung mga senador, kundi yung bayan. Tayo yun. At former Senator Sagisag, sir. Sabi ni Miriam, si Vic daw, nag-walk out doon sa promulgation sa Visconde. Never happened. Nandun ako. Ang alam ko, nag-walk out, baka tumulong sa amin, di ko alam. Noong isang bista namin, si Feli Arroyo, si Joker Arroyo, at ako, hindi na rin namin matakes ang judge, we walked out. Kaya yan lang, at gaya ng kinanta ko kanina, kay Sister Flory, Flory, hallelujah. Alright, Attorney Vitaliano Aguirre, your final message for our viewers. Dagdagan ko lang po kasi meron ngang sumulat sa isang dyaryo na nag-walk out daw ako. Hinamon ko po siya na kung mapatunayan niya, ibabalik ko po ang lisensya ko sa Supreme Court. Ang wish ko po sa impeachment proceedings na ito ay sana makapagdisiplina na ang Senado. Enforce nilang kayong rules at they should prevent disorderly conduct. Yun lamang po. At si Andrew Masigan, economist at columnist ng Manila Bulletin. Yeah, I just want to say that this whole exercise, if you look at it in the big picture, it's all about fighting corruption. And I have to say, this is a positive thing for us. Why? Because the world sees that we are intent on fixing our house. And that's a big step from where we were perhaps a few years ago. So, however way it turns out, so long as the process is fair and we follow the rule of law, then I think the Filipino will come out the winner here. Ito, third-generation statesman, Congressman Erin Tanyada. Maraming salamat, Mark. Ito po ay usapin ng pananagutan at ito ay papakita po natin sa ating mga taong bayan na walang mataas na opisyal ay nangingimbabaw sa batas. So, kailangan po natin patuloy na subaybayan itong impeachment trial po natin dahil ang maghuhusga dito sa nangyayari po sa ating ginagawang proseso ay hindi lamang yung mga impeachment judges, kundi ang taong bayan. Isa pa rin sa mga tagapagsalita ng prosekusyon, Congressman Miro Kimbo. Maraming salamat po. Ang aming panalangin na lang sa darating na Lunes at sa mga darating pang linggo ay sana kung ano yung pagyakap at pagrespeto na rin namin sa proseso ng impeachment na bagamat kami araw-araw na sa prosecution na nababayo at talaga napapagalitan na parang mga bata minsan, tinanggap po namin yung proseso bilang bahagi ng isang constitutional process with all its pluses and minuses. We only hope that the defense will do the same thing. It is now their turn to present their evidence, but this early, we are already seeing that the Chief Justice is slowly discrediting the senator judges. Kahapon, 2 sa araw na ito, may isa, bukas daw, may 3 pa siyang tila sisirain yung puri ng ating mga senator judges. Natingin namin papunta dun sa proseso na sirain yung process so that madala ito sa Korte Suprema at Korte Suprema na mismo mag-decide. We hope that that will not happen because instead of strengthening our democracy, that will only serve to weaken it. Regardless of what the judgment is, whether it is acquittal, of course, we're all hoping for a conviction. Pero kung ano man po yun, ay dapat tanggapin po natin yung proseso dahil ito po ang magpapalakas sa ating demokrasya. Lasing namin pasalamatan yung mga taga-UP, Ateneo de Manila University at saka pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. At dito na po, nagwawakas ang 2 oras ng pagbibigay impormasyon.
pagbalik tanaw sa 26 days ng impeachment trial. Sana marami po kayong natutunan. Ako po si Mark Castrodes. Maraming salamat po sa pagtutok nyo sa buong linggong paghahatid namin sa inyo ng mga impormasyon, analysis, kuro-kuro tungkol po sa impeachment trial ni Chief Justice Corona habang pansamantalang suspindido po ito sa Senado. Muli ako po si Cathy San Gabriel. At may replay po kami mamaya alas 9:15 ng gabi. Ang aming programa ay hatid sa inyo ng pinagsamang puwersa ng People's Television at Radyo ng Bayan, 15 community radio stations at ng Philippine Information Agency at ng internet via www.angpaglilitis.ph at ptv.ph. Ako po si Veronica Baluyot Jimenez. Sa Lunes po, March 12, 2012, balik Senado na po tayo. Aantabayanan po natin ang defense evidence. Kompletong-kompleto po namin ihahatid sa inyo yan. Magsisimula po tayo sa 1:30. Sana kasama pa rin po namin kayo dahil buong-buong namin ihahatid sa inyo sa pamamagitan nitong programa. Ang Paglilitis, Katarungan para sa Bayan.